Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Debate sana ngayon. Schedule namin. Halos pa hindi magbigay ng pangalan itong kontra ko. Pero sabi niya Roel, kung daw Roel Andres. Hindi siya nakahanap ng moderator. Sana may mag-volunteer dyan. May mag-volunteer dyan mga kapatid sa inyo, mag-moderate. Nahirap kasi pag magdebate, walang moderator. Narinig niyo ako? Sound, sound okay po ba? Sound okay? Sound okay? Ngayon sana ang debate. Sayang walang moderator. So, subukan ko kaya. Baka pupunta siya walang moderator. Subukan ko siyang imbitahan dito. Kung walang moderator. Tawagan ko ulit. Sayang. Walang moderator. Assalamualaikum Albin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Nara, Palawan. Albin Muhammad. Tawagan ko ulit. Ruel. Di ko mahanap yung di ko mahanap yung kaibigan ko. Di ko mahanap yung kaibigan ko. Ano kaya kung mag-pre-talk debate lang muna kaya tayo. Pre-talk lang debate. Hindi ito debate or hindi pa dialogue. Pre-talk lang muna. Okay. Bigyan kita ng may WhatsApp ka po ba? Just wait for a while para ibibigay ko yung link doon sa WhatsApp mo. Yes po. Ah, itong number na ito, ah, may WhatsApp ito. WhatsApp. Application po. May WhatsApp po kayo, wala pa? Wala pa, pero mag-download po ko na. I-add. Ano po bang may personal nga po ba kayo ng na Facebook? Yung gumagamit ng Facebook as of now. Busy po kasi kayo po sa Facebook. Oh, kasi kung meron ko po bang messenger. Ah, yeah. Pwede nga ibigay.
Ang maganda po kasi pang ano lang yun eh, pang parang business po kasi syempre nagtatrabaho din po ako. Hmm. Kami po, office pa din po ako, hindi ko lang ito ko. Ah, maganda kasi pag ano, yung nagkita-kita tayo sa magkita yung mukha natin. Mahirap tong hindi nakikita. Hmm. Meron bang paraan na lalabas yung mukha mo dito sa Facebook? O, pakipasa daw dito sa ano mo. Kung mayroon kang ano, ano ba, may WhatsApp po ba kayo, may Messenger, o may Zoom kayo, pwede po bang ibigay mo sa akin yung link mo? Oh, mayroon kayong Zoom? Hmm. Okay. Oh. Hmm. Hmm. Oh, opo. Papatunayan mo na ang Biblia is God's Word. Yan. God's Word, ang Bible. Yan. Hmm. Oh. Hmm. Oo. Kung hindi, bukas na lang. I-postpone natin bukas naman ng gabi. Ayan. Oh. So, bukas na lang ng ano, bukas ng gabi, 8:30 gabi. Mhm. O sige, mga 8, Sabado, mga 8:30. O, tapos, ako na lang maghanap ng moderator o kayo na maghanap para masital. O, sige, yun na lang. Cancel lang muna ngayon. Okay, thank you. Salamat po. Salamat.
So, bukas na lang mga kapatid. Bukas sa kuan na lang pala sa Sabado. Sabado raw ang sabi niya. Sabado ng gabi, alas 8:30 ng ano, alas 8:30 ng gabi Sabado. Inshallah matutuloy. Mm. Mm. So wala. Subhanallah. So sayang, sa Sabado na lang mga kapatid. Sabado ng gabi daw, alas 8:30. Siya raw ang maghanap ng moderator. Sana magkatotoo na. Magkatotoo na, alhamdulillah. Ito, naggawa na nga ako ng background, no? Alam ko namang mga style ng mga Kristiyano eh. Magaling lang sa mga alibay. Matapang, matapang. Magaling sa alibay. Pero inshallah, hindi pa natin na baka naman ay talagang maghanap siya. I wish and I pray to Allah magkatotoo ang sinasabi. Kahit paano, mayroon namang audience ditong nanonood. 10 nga mga kapatid natin dito. Maintindihan ang boses ni Pastor Alvin Muhammad, shout out sa iyo. Jonathan Galang, shout out sa inyo. Padiris siya. Subukan mo Ustad, si Bashir. Busy din yun si Bashir. Sa akin mga kapatid, alam ninyo, pag mayroong mga medyo marunong na Christian, tapos salita lang sa chatting, ang ginagawa ko, binablock ko na lang. Ayaw magtanggap ng hamon, hindi tanggapin ng hamon. Gaya nitong Christian, ano ito? Basta mayroong Christianity, ang ano, binablock ko dahil magaling lang sa yung bang ano, sa chatting, binababa eh. Pero ayaw sa live debate na ganito. So, binlock ko na lang siya. So, kung buksan ko ngayon, babalik naman ito sa ano, babalik naman sa kung ayaw ko kasi yung magsasalita lang, matapang lang sa salita, pero ayaw wala sa ano, sa kilos. Sino mga Christian na nandito nakikinig sa akin? Siguraduhin nyo nga kung kayo ay makipagdebate sa akin, lalo na sa Biblia, ay handa kayo. Walang alibay. Dahil papatunayan ko ang Biblia na hindi salita ng Diyos dahil ayon sa inyong Biblia na ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay perpekto. The way of God is perfect. Salita ng Diyos pure. All scripture written by inspiration. So, ipag iyan ang ganyan ang Biblia. Binasa ko nga yung binigay ko kanina uh, yung kanina eh yung ano ba yun? Yung rape ba? Tungkol sa rape. Sa Deuteronomy 22:29. Ayon niya sa English. Sa English ganito. The man who raped her must give the young woman's father 50 silver shekel and she must become his wife because he violated her. He cannot divorce her as long as he lives. May mga sumasagot dito nga tinatagalog niya. Tagalog, sundan natin ang Tagalog. Ito si Amer. Ito sa Amer, Abdul Talabi. Kunwari pa ito Muslim na ano pangalan eh.
Nililito ang mga Muslim. So sa magandang balita, Biblia, sinabi niya dito, sa quoting siya in Tagalog, kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng 50 pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae. Dahil sinira niya ang puri nito, hindi maaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Okay? So ano dito? Imagine, sa Tagalog lang natin sundin kasi umiwas sa English. Siguro hindi ito nakapag-aral ng English. Siguro na mayabas. Ayaw niya sa English. Dito siya sa Tagalog. Hindi daw tama yung quote ko sa English. Hindi yung English naman, hindi naman yan sa akin. That's from the Bible. Pero sundan ko pala yung ang Tagalog niya na magandang balita, Biblia. Imagine dito, kapag ang isang dalaga hindi pa natatakdang ikasal, ay rape ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng 50 pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae. Dahil sinira niya ang puri nito, hindi maaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Ang sarap ano? Yan pala ang batas ng mga Kristiyano, ang sinabi ni Jesucristo. Mang-rape ka, may magustuhan ka, ripin mo. Pagkatapos mong ripin mo, gasain mo, bibigyan mo lang ng 50. Kahit sa bahay, sabihin natin ngayon, 50,000, 100,000, 200,000. Nakakita ka ng magandang babae, tapos, siyempre, nagustuhan mong babae. Ang problema, hindi kanya nagustuhan. Gagasain mo, pagkatapos ng ginasa, sa batas ng Christianity, ay pagkatapos mong gasa, babayaran mo yung ama ng 50 silver. Sabihin natin ngayon, 100,000 or 200,000. Ang tanong mga kapatid, is that human? Makatao po ba yan? Makatao po ba yan? Nga riripin mo ang isang babae, pagkatapos, ano lang gawin? Pagkatapos, pakasalan mo pa, ripin mo pa, pakasalan mo. Naku naman. Hindi yan makatao mga kapatid. Nandyan sa Biblia, utos siya ni Jesucristo. Ano pa ang Biblia? Ang Biblia, maraming salita diyan na kasinungalingan, failed prophecy of Jesus Christ. For example, si Jesus Christ, yung failed prophecy niya ni Jesucristo. Ano bang failed prophecy ni Jesucristo? Mabasa ito sa Marcos 13:24 hanggang 32. Mabasa din ito mga kapatid sa Mateo 24. Basahin nyo from 30 to 34. Basahin din ninyo. Dito, sinabi dito, I will quote, "But in those days, following that distress, the sun will be darkened." Ang araw ay didilim. "And the moon will not give its light." Buwan ay hindi na magbigay ng kanyang liwanag. "The stars will fall." Mga hulog ang mga bituin from the sky. "And the heavenly bodies will be shaken." Heavenly bodies, ibig sabihin, mga planeta, mga bituin. "At the time, people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heaven." Continue natin "Now learn this lesson from the fig tree. And as soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that the summer is near. Even so, when you see these things happening," yung pangyayari nga nasabi kanina, mangyayari yon, "you know that it is near, right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass
away until all these things have happened. Sino nagsabi? Si Jesucristo na talagang mangyayari. Ano pa ang dagdag niya? Sa 32, but about that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Oh, ang alaman pala niya, hindi para pala yun sa Father. Pagbalik pala niya, sarili niyang pagbalik, hindi niya alam kailan. Ang Ama lang ho ang nakakaalam. Dagdag pa dito. Dito sa Mateo, puntahan natin sa Mateo 24:34. Sinabi dito, in the same way, when you see all these things, makita mo yung darkin na ang araw na wala ng liwanag at ang buwan di na nagbigay ng liwanag at ang mga bituin nahulog na, you will know that the time is near, ready to begin. Remember, sabi ni Kristo, that all these things will happen before the people now living have all died. Sabi niya, all these things will happen, lahat ng itong mga bagay mangyayari before the people now living have all died. Before itong mga taong mamatay. Itong mga tao na ito, nang ibig sabihin, the same generation, the same people will see His coming. Hindi pa sila mamatay. Nang ibig sabihin, buhay pa yung mga tao, yung pag-akyat ni Kristo sa langit, buhay pa maabutan niya. Totoo ba yun? This is failed prophecy. Mabasa ito sa Good News Bible, Matthew 24:33 hanggang 34. Na itong mga tao daw na ito ay hindi pa mamatay. Yung nakakita sa kanyang umakyat, maabutan pa niya. Nangyari. Wala. Hindi nangyari mga kapatid. Yan ay pagsisinungaling. Very clear nga kasinungalingan ho yan. At hindi nila matatanggap. So, yan mga kapatid. So, ang maraming Biblia, dito pa, hinahanda ko na itong mga kataga. Sinabi nila dito, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Proverbio 30, versikulo 5. Sana mapanood ito ng aking katunggali. Kasi itong ibabanat ko sa kanila eh. Proverbio 30, versikulo 5, according to the New International Version. Every word of God is flawless. Every word of God is flawless. Nang ibig sabihin, perfecto, wala kang masaway. Flawless. Ginagamit ito sa mga beauty contest. Flawless. Pag sinabi mo, yung babae na yan flawless, ibig sabihin talagang wala kang masaway. Talagang perfecto yung babae na yan. Ito talking about the word of God. Flawless daw ang salita ng Diyos. He is the shield of those who take refuge in Him. That is Proverbs 30, verse 5, the New International Version. Ito naman dito, mabasa namin dito, dagdag pa mga kapatid. Okay. All the scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. 2 Timothy 3:16, all scripture. Kung totoo ito mga kapatid, na all scripture, do you know the canonization, Bible canonization? Ang Bible canonization, I had made research, more than 200 books or scriptures of the New Testament sana ay nireject, 27 lang ina-accept. Mayroong the Clement, the Gospel of marami itong the Gospel of Jesus Christ, etc. Mga kapatid, ang story nga dyan yung babae nga, ang babae na nahuli nga nagbibinta ng laman, mabasa yan sa John chapter, mabasa mo yan sa John chapter 8, verse 1 to 11.
dagdag pala yan, insertion pala yan. Maliban dyan ang Biblia, daming dagdag, daming bawas. Maraming pornographic story pa. Pornography, nandyan sa Biblia. Naku, ang dami. Ah, dito, nihahanda ko ito. Ang dami dito. Ah, ang Biblia, may mga libro na walang author. Example, Genesis, the 5 books of Moses, author. Sabi nila, si Moses daw, generally, si Moses ang author. Sa Exodus, Leviticus, and Numbers, generally, Deuteronomy, generally. Ibig sabihin, generally, si Moses. Ibig sabihin, marami palang writers. Okay. Dito naman sa Judges, sa Biblia nila is possibly Samuel, possibly ang Judges daw, ang author, possibly Samuel wrote, not definitely known, perhaps Samuel. First Samuel unknown sa Biblia, First Samuel unknown, Second Samuel unknown, First Kings unknown, Second Kings unknown. Anon ang nagsulat. Saan ito mabasa? Yung sinabi kong anon-anon. Sa Revised Standard Version, Collins Revised Standard Version of 1971. Page 12 to 17. Sila ang nagpapatunay, ang mga Kristiyanong scholars nagsasabi nga unknown. Ano pa? First Chronicles unknown. Ano pa? Second Chronicles collected and edited by Ezra. Author probably written by Ezra. Esther unknown. Job author unknown. Psalms author principally David, though there are other writers. Ecclesiastes doubtful but commonly assigned to Solomon. Isaiah author mainly credited to Isaiah. Parts may have been written by others. Jonah unknown. Habakkuk unknown. Naku mga kapatid. Ito ang pinagmamalaki, pinagyayabang ninyo nga salita ng Diyos. Mismo mga Kristiyanong scholars nagsasabi from the Collins Revised Standard Version, 1971, page 12-17, unknown. Hindi Muslim nagsasabi. Naku. Ano pang addition sa Biblia? Mayroon pang addition. Yung the Gospel according to Mark. Sinabi dito, according to Mark, in manuscript, sinabi nila, traditionally assigned to John Mark, was a cousin of Barnabas. Author, unknown. Author, unknown. Ang Marcos daw, ang author, unknown. Imagine, ang Mark is author unknown, tapos ginagamit itong Mark, Matthew, Mark, Luke, John, ginagamit ito, unknown pala. Saan ito mabasa? Mabasa ito sa New American Bible. Ito with Deuteronomical by imprimatur by Cardinal Sin. Cardinal Sin, Jaime Cardinal Sin. Silang nagsabi, page 1116 sa kanilang Bible. Ang dami dito mga kapatid. Hinahanda ko ito talaga para papatunayan. Matthew, author unknown. Matthew, Mark, author unknown. Luke, author unknown. John, author unknown. Unknown author. Tapos ito pang pinagmamalakin ninyo, the Word of God. Hindi ko lang sabihin, banggitan mga contradiction dito. Ang daming contradiction dito. Ito ang mga libro noong unang panahon. Itong mga libro sa mga Kristiyano mga kapatid. Okay? Nga hindi nasama sa 27 books. Passion. Kailan ito sinulat mga kapatid? 30 to 60 AD. Passion narrative. Lost saying gospel. Kailan sinulat? 40 to 80 AD. 50 to 60 AD, First Thessalonians, Philippians, Galatians, doon niya ito sa New Testament. Corinthians, Romans, Philemon, Colossians, nandoon yan. Pero mayroon dito trimorphic protonia, wala. The Gospel of Perfection, wala. Hindi nahalo doon. Gina Marias, Marcion, Aristo de Pelia, Epiphanes on righteousness,
Ito mga pangalan, ito mga aklat nga ni-reject ho during the canonization. During the canonization, tinapon ito, hindi tinanggap. Second Clement, Gospel of Judas, Bardisanis, Kemegmata, Petro, Hippolytus of Rome, Sentences of Sixtus, First Apocalypse of James, Gospel of Philip, Clement of Alexandria, Maximum. Ang dami dito ang mga New Testament nga hindi hinalo sa 27 books of the New Testament today. It is about 226 books. Out of these 226 books, 27 lamang ang kinuha. Tapos sabihin nila, all scripture are written by inspiration, for teaching and by correction. If this is true, the scripture are all written, bakit mayroong tinanggap, mayroong tinapon? Tinapon la the Science Gospel, the book of Hebrews, Didache, Gospel of Thomas, Apocalypse of Adam. Ang dami dito. The Gospel of Peter, Second Secret Mark, ang Isitron Gospel, naku, Ptolemy, Isidore, Fronto, ano pa, Gospel of Truth. Ang dami ditong mga Gospels. Ang mga Gospels na tinapon, hindi sinama during the canonization. Kailan ang final canonization of the Bible? 400 AD, 4th century after the birth of Jesus Christ na finalize ang canonization. Fixed and final. Pero ilan ho ang mga New Testament na hindi tinanggap? about 200, 226, only 27 ang natanggap. Nang ibig sabihin, 199 tinapon, mga kapatid. Ito lang ho, inshallah. Ito ang mga bird's eye view ko sa debate ko bukas sa Sabado, alas 8:30 sa gabi, kung matutuloy, kung hindi naman magrason yung kalaban kong Kristiyano. Maghanap lang ito silang mga alibay. I wish. Ito si Ruel daw ang pangalan niya. Ruel Andres. Sana pastor siguro ito. Sabi nila, born again daw siya, evangelical daw, born again. So ito lang ho, mga kapatid, pakishare. Salamat po sa lahat na nakikinig dito. Tingnan ko muna, baka mayroong mga comments dito. I-shout out ko muna. Ali Palo, okay. Ali Javier, baka pwede po kayong maging moderator. O nga, basta debate tayo, patunayan ko hindi galing sa Diyos yung Quran. Na mayroon namang nagano dito. Ay, nako ang mga tao. Dito, mayroon namang naghahamon. Tapos, sige, kailan? Kayo maghahamon kayo, tapos kung papatulan kayo, tumatakbo kayo. Ayun ko ba, itong mga Kristiyano, ganito sila. Naghamon, patulan mo, mawala. Dito naman si Magtanong Alamin. Pangalan pa lang, piki na eh. Magtanong Alamin. Ustad, debate tayo. Patunayan ko na hindi galing sa Diyos ang Quran. Sige, maghanap ka saan tayo mag-debate. At sino ang sino ang moderator? Sige, maghanda ka. Welcome. Puro lang kayo mga mga mayabang, naghahamon or tanggap sa aking hamon. Aktual naman. Kapag aktual na pumuti na ang bayag. Oy mga Kristiyano, huwag na kayong magsisinungaling. Kung hindi kayo makaharap sa akin, huwag na lang kayong huwag na lang kayong maghahamon o huwag kayong tatanggap kung talagang may puti ang bayag ninyo. So, yun lang ho ang aking masabi. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.